good morning. Magandang umaga po sa ating lahat ng taga-subaybay, taga-panood. Apo, kasama ko po ngayon si Ma'am Maricel Halili. Yan ang ating Magandang pong umaga kasama. po. Hi Maricel, good morning. Good Good morning. morning. Magandang umaga Maricel. Opo. Sec, napansin niyo ho ba ngayon mismo po sa bantay presyo po ng DA, ang imported rice, ang average po ay 55.68 pesos per kilo. Yung pinakamura na average ay 50.87 pesos per kilo. Ano ho ba ang tingin niyo po sa gantong presyo? Yes, Manang Ted, actually, base na rin doon sa huling monitoring natin, talagang tumataas yung presyo ng both local at saka ang imported, pero malaki yung pagtaas nga rito sa imported rice. Meron tayong nakikita, lalo na doon sa sa premium imported rice. Opo. Ang premium imported rice po basically, Sec, hindi po ba ito po yung sinasabi na 5% broken na Vietnam rice? That's correct. Actually, nagbanggit na rin ang ating kalim, Secretary Kiko Chu Laurel Jr., na magkakaroon na ng adjustment sa maximum suggested retail price. Dati kasi nakapeg yan at 43 pesos. At ngayon, yung pinakamura sa base sa monitoring natin ng premium, yung 5% broken na Vietnam karamihan, 50 pesos at meron tayong nakita na mataas na 64 at ang average nga niya 55.62 at yung prevailing niya 55. So bumaba na to ng konti nung isang araw, nasa 58 yan. Opo. At, pero mataas pa rin kumpara doon sa gusto natin na sana 43, 45. And then yung regular na imported nasa 42 at yung regular well-milled nasa 44 naman yung prevailing, pero merong umakyat hanggang 60 pesos doon sa well-milled. Opo. Pero sir, hindi ho ba itong imported rice 15% na po? Di po ba? 15% na ang ibinaba sa 15% ang taripa? Yes, actually doon sa EO62 natin from 35 bumaba ng 15, doon naglabas ng Executive Order 105 na depende sa presyo sa international market, pwedeng ibaba o itaas by 5% yung taripa. Sa ngayon, ang taripa ay na-maintain at 15% at wala pang paggalaw. At base na rin doon sa presyo actually sa international market, hindi dapat tataas sa ganitong level yung presyo. Ang tingin ng DA dapat kung tataas man, yung DT8, yung magandang klase, nasa 46, 48 pesos yung presyo dapat sa family. Opo, yung nga po. So, mismo po kayo, napansin na po ninyo na mukhang sobra ang taas na gaya ng inaasahan po natin nga sana na dapat mas mababa kasi binabaan na po ang taripa. Ano po, Asek? Yes. Na-maintain lang yung taripa at 15%. Di sa ginalaw. Oo nga po. So, 15% pero yun nga. Ang average mismo po ngayon, 55.68. Mismo hango po sa DA na datos. So, sir, yun hong 450 metric tons, di ho ba, yung dami ng bigas na pinayagan pong angkatin ng DA ngayong Enero and another nga pong 450,000 metric tons ngayong pong Pebrero. Opo, ito hong dami ng bigas na ito, nakarating na ho ba ito? Yung pong Enero, practically, nakarating na po itong lahat? Yung volume na pumasok noong January nasa 375, almost 376,000 metric tons. Pumasok na to. And then ngayong February, meron nang pumasok na 94,000. In-expect natin dito mga 300,000 na sa grid. Doon sa consultation ni Secretary with the importers, they will be bringing in 300,000. So, yung 376,000 ng January, pumasok na yun, of course. So, itong February nga, as of February, Manong Ted, as of February 12, nasa 94,000 metric tons yung pumasok. Opo, for February. Pero sir, yun hong alokasyon na ito,
ay naibigay na po, hindi po ba, sa mga rice importers? Kumbaga nagkaroon na po ng allocation sa kanila. Sa February ay 196,000 yung SPSIC na naibigay. Mhm. Ano yan, about 76. Doon sa January, tama ka Manong Ted, 249 SPSIC yun, equivalent sa 484,000 metric tons. Pero normally, hindi naman nagagamit lahat yun. Kaya itong January, about 75% yung nagamit, which is corresponding to 375,000 metric tons. Opo, pero ano ho ba ang basis o formula sa pagbibigay po ng alokasyon ng dami ng aangkating bigas ng importer? Meron ho bang kaukulang government regulation dito o issuance na nakasulat? May mga guidelines kung paano mag-apply ng SPSIC, pero alam naman natin, Manong Ted, na as per existing laws and regulations natin, sa Republic Act 11203 plus yung amendment doon, tinanggal na kasi yung quantitative restrictions. So supposed to be nasa liberalized scheme tayo when it comes to rice importation. Oo nga po, liberalized. Pero kung yan nga po ay wala dapat po na restriction, quantitative restriction, ano ho ang pinagbabasihan ng Bureau of Plant Industry para magbigay ng alokasyon ng ganito karaming importasyon ng bigas sa bawat importer? Ano po ang formula? Ano po ang legal basis nila? Basta sumusunod, Ted, doon sa, of course, dapat merong magandang record and then they're compliant with all the documentary requirements plus meron sila yung mga warehouses na kailangan pag-ambakan. So part na rin yan sa minomonitor ngayon. Naglabas na in compliance dito sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Mas pinahigpit ngayon yung pagbabantay sa mga warehouses, hindi lang sa bigas, Manong Ted, kundi sa lahat ng agricultural commodities para matingnan talaga yung pagpasok, paglabas ng volume ng hindi lang na imported pati yung locally produced doon sa ating mga bodega. So yan yung mga ilan sa mga, but I have to check yung full requirements ng Bureau of Plant Industry for all the requirements. Opo. So, sir, to answer my question, wala talagang written formula rito or issuance na nanggagaling sa DA kung ano ba ang mga dapat pagbasehan. At binibigay na lamang yung discretion sa Bureau of Plant Industry kung sino ang bibigyan nila ng alokasyon sa rice importation. I-check ko yan, Manong Ted, pero again, as per the rice tarification law, depende rin kasi sa kakayahan ng isang importer. Hindi naman basta bibigyan mo siya ng ganito karami. So may mga batayan din kung gaano yung volume na pwedeng i-import, base rin sa kakayahan nila na mag-import at base rin sa experience nila sa mga nakalipas na panahon. Okay, pero ho kasi sir, kasi po ngayon dito po sa amin pong informasyon na nanggagaling po mismo naman po sa DA ito, opo, yung pong for January, yung 450,000 metric tons ay ibinigay lamang ng BP, ng Bureau of Plant Industry, yung 57.21% nito sa top 20 importers. At yung pong kung kabuuan na 78.87%, yung top 40, kumbaga. So, yung 40 importers nakakopo na kaagad ng 78.87%. So, yung nga pong gusto ho namin malaman dito, ano ang magiging basis ng BPI? Binabantayan ho ba ito ni Secretary Chu Laurel, itong kanyang pagbibigay po ng SPIC sa mga importers? Lahat naman po ito ay binabantayan po ng DA. In fact, yung tinitingnan ko ngayon po, Manang Ted, itong mga nabigyan ng SPSIC base na rin sa datos ng kasi siyempre of course I will have to base yung sagot dito sa nare-receive namin na report sa Bureau of Plant Industry. Halimbawa nitong 2019, 193 na importers na nabigyan ng SPSIC.
Pagamat marami yung halimbawa nitong sa Pure Gold, Davao Sun A, Blue Shark, sila yung medyo marami na nakuha hanggang dito sa, actually yung top 30, sila yung nandito sa 2019. Dito sa 2021, iba-iba yung distribution eh. Opo, Dito sa sige. 2021, non-SPU. Opo. So, iba-iba. We can share yung ganitong datos sa Bureau of Land. Okay, ganito po. Kasi nga po, 2019 pa yan, ano ho. And then, ngayon po kasi, ang pinag-uusapan nga natin ay 2025 and 2026 particularly. Ang sabi ho ninyo kanina, may pinagbabasihan na gaya po ng kanilang record ng mga importers. Kumbaga, dapat mahigpit doon sa pagbibigay ng import clearance sa importer. Di po ba? Kaninyo kanina, yun pong sagot nyo sa akin po, ASEC. Yes po. Opo. Again, kagaya nito sa 2026, ang nag-number 1 na rito. Pero hindi siya actually well-distributed dito ngayon. Hindi kagaya yung mga nauna na masyadong malayo yung distribution. Sa 2026, yung Lucky Star Milling Corporation, 8 SPSIC sa kanya. Pangalawa, itong si Golden Saru, 4. Tapos yung iba tagda-2, tag-1, tag-3, tag-6. So not unlike before na malaki yung variation doon sa mga SPSIC. Itong 2026, base sa tinitingnan ko ngayon na datos galing sa BPI, hindi naman ganun kalayo. At 122 yung nabigyan so far ng iba-ibang SPSIC ngayon. Opo, hindi po. Kasi nga, yan pong sinasabi ho ninyo, no, for 2026, yung nga din po at yun ang katanungan ng marami, ano ang formula ng Bureau of Plant Industry? Talaga bang binibigyan sila ng ano lamang, ng buong discretion kung ilan ang ibibigay na quota sa isang importer? Yan at yan din po ang tanong eh. So, yun po ang nangyayari ngayon. Ibinibigay na lamang ninyo sa BPI ang discretion. Ganun po ba yun? Ang BPI po kasi ang itinakda ng ating batas na mag-i-issue ng SPSIC. Opo. So sila po yung may kapangyarihan at sila rin po yung technical agency nung tinanggal ang pamamahala sa importasyon from National Food Authority. Opo. 2 issuance lang po ng SPSIC sa Bureau of Plant Industry. And with their technical expertise, that's po yung mga naging karanasan nila at pagtingin doon sa kakayahan ng mga, kasi makita rin po natin throughout the year, pabago-bago rin po yung nabibigyan ng SPSIC ng Bureau of Plant Industry mismo. Opo. Yan pong pabago-bago every year, medyo bibigyan ko po kayo ng ano po, no, ng kumpirmadong impormasyon kasi ngayon po nagkakaroon ng hearing sa committee po ni Senator Kiko Pangilinan tungkol nga po sa agricultural smuggling. Binabantayan ho ba ni Secretary Chu Laurel at ninyo ho ang nangyayari po sa ginagawa nilang hearing ngayon, ang development po mga pinag-uusapan doon? Nakabantay po ang DA sa lahat po ng hearing about whether sa Congress po or sa Senate. Okay. Ito nga po kasi kung binabantayan po ninyo, kami lang po nagtataka kung bakit ganun nga po ang hanggang ngayon ang sinasabi po ninyo na paiba-iba ang binibigyan ng rice import permit and then yung alokasyon hindi na kagaya dati, nagbabago din kasi po lumalabas po sa ginagawang hearing po na ang mga kumpanyang ito po halimbawa Beatus Grain Emporium Corporation, Atara Marketing, maging yung Arvin International Marketing Incorporated, Renzi International Marketing Incorporated at Horizon Free Enterprise Incorporated ay pag-aari lang ng iisang tao umano. Ang mga kumpanyang ito ay nakakuha ng mga rice import allocation mula 2022 hanggang 2025. Pero
Kahit na po iniimbestigahan at may question sa legalidad ng mga kumpanya, ang Beatus Grain Emporium at Atara Marketing ay nabigyan pa rin ng malaking alokasyon ng importasyon ng bigas ngayong Enero at Pebrero 2026. So kung binabantayan po ni Secretary Chu Laurel ang nangyayari at totoo po ang sinasabi ninyo, ASEC, na hindi na po pinapayagan yung gantong uri po ng pagmamanipula sa pagkuha ng permit, bakit po ngayon mismo on record binigyan pa rin ng BPI ng import permit at malaki-laki ang kanilang alokasyon, ha? Ito pong Beatus 270,000 na sako at yung Atara ho ay 241,000 mahigit na sako po ng bigas na imported. Ba't po ganun? Yan po ay dadaan din sa pag-aaral at investigasyon ng DA kung meron pong impropriety doon sa ginawa ng Bureau of Plant Industry. Nakatingin din po ako dito sa record. As mentioned, yung Beatus was given 289,000 metric tons ng volume. At yung Atara nga po ay nabigyan nitong 3,640 metric tons. So lahat po ito ay kung di man po tingnan ay dadaan din po sa pag-aaral, pag-review at pag-imbestiga ng DA kung merong again impropriety o hindi tamang ginawa doon sa pag-issue ng nasabing mga SPSIC ng BPI. Opo, pati nga po yung Arvin International Marketing Incorporated rin po, na babanggit yan during the hearing, pati po yung Renzi na akin din binanggit, hanggang ngayon yung po... Yung Arvin ay nabigyan po ng almost 42,000 metric tons. Yes sir, at maliban po itong sa Arvin, itong Renzi pa rin na sinasabi po doon sa hearing nga, no, na may question. Sir, kasi dito po lumalabas sa hearing yung mga dokumentong nalantad, ano po, halimbawa, no, lumalabas po doon sa dokumento, if I may just, I hope you don't mind me saying this, ano po, ASEC, para lang ho sa inyo rin pong kaalaman din, baka hindi nyo ho ito nabantayan during the hearing. Sa dokumento pong nalantad doon sa hearing, lumalabas na isang Raisa Lumbang ang corporate secretary on record ng Atara Marketing. Pero inaamin mismo ni Raisa Lumbang na wala siyang kaalam-alam sa Atara at wala siyang trabaho ngayon. Siya po'y dating factory worker sa Bataan. Habang yung kanyang asawa naman daw po na ngayon hiwalay sila, ay siya namang corporate secretary ng Beatus. Si Warren po ay dating jeepney driver. Opo, at kahit na po, alam niyo yung maliwanag po na may irregularidad doon po sa mga dokumentong ito ng mga kumpanyang ito, patuloy sila nakakakuha ng alokasyon ng imported rice. Yung pong pinagtataka mismo ni maging ni Senador Kiko Pangilinan sa hearing. Bakit para bagang ang sinasabi lang lagi ng BPI, hindi, we only based on the documents. Pero sabi nga po, mukhang noon pa man may red flag na ito. Bakit parang may special ho na mga treatment sa gantong uri ng kumpanya, ASEC? Yan nga rin po. Ito, tinitingnan ko rin yung Renzi, nakakuha sila ng additional 21,465. At nabanggit na rin naman po ni Sec Kiko na tinitingnan at iniimbestigahan po itong mga pag-i-issue na ito. Again, kung meron pong impropriety at hindi tama doon sa pag-issuance ng nasabing mga permit. At siyempre, yung BPI, palagi nilang sasabihin, kung base doon sa proseso, sa guidelines na meron sila ngayon, basta sumusunod sa mga documentary requirements. But tama rin po kayo na we should go beyond these documentary requirements and check kung talagang maayos talaga yung mga importers po na ito. Opo, ang sinasabi po ng ilang mga nasa dulo ng chain, yung retailers, kaya po daw may problema sila din sa presyuhan. Kasi po kapag ganito na may iisa lamang tao na nagmamay-ari ng 5 kumpanya ay nakapag-aangkat ng volume po ng malaki ng bigas, so meron ka ng control sa presyuhan. So ito ho ang sinasabing dahilan maging ng FFF sa aming huling panayam po, at sinasabi nila
ito na po yung kartel na ipinagbabawal po sa pinalakas na batas natin ngayon on Anti-Agricultural Smuggling and Sabotage Act. No, na sinasabi na yaan po ay uri na ng pagmamanipula, kartel na kasi meron ka laki ng volume so you can dictate the price, pati yung paglalabas sa bodega mo, ASEC. Tama po yan, Manong Ted. Isa yan sa mga provision sa ating pinaigting na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At yung mabusisi na pagtingin, so of course, dadaan tayo sa pagtingin dito sa mga pangyayari. At pag meron naman, actually marami nang nakita rin na sabihin na natin na nagbabiolate dito. At pag napatunayan talaga itong mga kumpanya na ito, na lumabas na nga rito sa pagdinig ni Senator Kiko, talagang sila ang malilintikan ng husto dito sa nasabing batas. Opo. Sino po malilintikan ng husto po, ASEC? Of course, itong nagbabiolate nitong nasabing batas, lalo na itong mga kung merong mali sa profiteering, sa hoarding, at kasi kung mataas yung malaki yung kinikita nila, papasok yan doon sa profiteering. At kung hino-hold naman nila yung supply at hindi agad nilalabas, kasi marami na yung nakalabas ng buong January, 375. At yung nababalita natin dito sa Intercity, for example, na pumipila at hindi makabili ng imported na bigas. So, isa yan sa mga posibleng violation. Opo, pero hindi malilintikan yung nagbibigay ng permit sa kanila? Kasama doon sa batas na hindi lang yung mga nag-import, lahat, pati nga yung bodigero, pati yung mga driver, pati yung government officials na posible na sangkot sa mga ganitong problema. Opo, kasi po, ASEC, kaya nga po kami nagagalak na kayo po yung nandidiyampot, pumayag na sa panayam. Yun lang pong tanong din ng marami na nasa sektor na ito na yung taga-BPI, opo, noon at noon pa po ito issue. Bakit hanggang ngayon, despite the red flag ng mga nagdaan, ganun at ganun pa rin ang ginagawa nila? Para bagang hindi ba ho ito na papansin ni Secretary kung malilintikan itong mga importers, mga nagkakartel, sa DA ho, walang malilintikan kaya? Kagaya ng nabanggit ko, Ted, basta mayroong ebidensya na maglilink kahit kanino man sa DA o sa iba pang government agencies. Hindi lang ang ating kalihim, mismo ang ating Pangulo ay nagbilin talaga na siguraduhin na kung kailangan mananagot talaga sa mga batas at saka mga alituntunin natin. Opo. Sige po, nabanggit niyo po sa Intercity, ito yung sa Bulacan? Yes. Opo. Nakaabot na po kay Secretary yung ang madaling araw po kung pumila doon ito mga gustong kumuha po ng imported rice pero walang available. Kaya po din ang presyuhan po per sack, iba daw yung resibo, iba po yung actual na bayaran kasi nga nag-uunahan po itong mga retailers. Yes po, lahat po ito ay nakarating na po kay Sir. Okay. Sige po, ano po ang balak dito ni Secretary? Diyan. Actually, nagkaroon na ng maraming konsultasyon na, maraming meeting na yung ginawa si Secretary at nagutos na din siya doon sa ating inspectorate para tingnan itong issue na ito na nangyari dito sa Intercity. Okay, sige po. May tanong po si Maricel kung mamarapatin po bago ko magpasalamat. Opo, pahabol lamang po. Yes, Nabanggit nyo nga po kanina na iimbestigahan yung sinasabi na impropriety dito po sa mga nabanggit na kumpanya na iisa lang pala yung may-ari. Pero ano po ang plano natin pagdating dun sa kanilang permit? Hindi po ba sususpindihin yung kanilang SPIC, yung kanilang permit habang ongoing yung investigation? Of course, kung we will leave it up to doon sa mga investigador kung magre-recommenda sila ng suspension o titigilan yung pag-import sa kanila. Kasi nasa unang bahagi pa lang tayo ng taon, February pa lamang at may 10 buwan pa na pwede magkaroon ng importation. So
iintay natin yung rekomendasyon nila kay Secretary hinggil dito. Kaya lang, Asek, sorry, with all due respect, kapag inabot ng pagkahaba-haba ng investigation, ibig sabihin yung ganong same period, ongoing pa rin yung pagkuha nila ng kita, pag-i-import nila. Tama yan, Maricel. Kaya nga dapat immediate yung ibibigay na recommendation. Hindi naman pwedeng pag sinabi na manghingi ng investigation, ng review at saka ng recommendation ay abuti na matagal. Knowing the Secretary, he wanted immediate action pag may mga ganitong problem. Okay, sige po. And Asek, kasi po, kumbaga, para ho to address this problem po no, na hindi po makontrol yung taas ng presyo ng imported rice, I think the proximate cost, kumbaga dito, ay yung pong importer, yung binibigyan ng permit na mag-angkat ng bigas, di po ba? Kasi kapag ho talagang monopolize niya yung malaking volume sa kanya, meron siyang control sa presyohan po nito, di po ba, Asek? Ano po? Tama yun, Manong Ted. And it practically defeats yung purpose talaga ng rice tarification law. Kasi inalis nga yung karapatan ng importasyon sa gobyerno dahil nga monopolya ng gobyerno at nilipat sa private sector knowing they would know better at mas marami magkakaroon ng competition, mas mumura ang bigas. Yan yung objective talaga eh. Opo. So kung nadidefeat yung purpose ng talagang objective ng batas, talagang may problema kung ilang kumpanya lamang at sila ang kukontrol sa volume at presyohan. Yan talaga magkakaroon ng malaking problema. Okay, sige po. So Asek, kami po'y lubos na nagpapasalamat po kay Secretary Chu Laurel for assigning you sa panayam na ito. At least napakinggan po namin po ang panig ng DA dito at ang inyo pong ipinapangako ngayon na pag-iimbestiga po talaga, sana nga, sa mga dapat managot dito, hindi lang yung nasa private sector, kung hindi, sa loob po ng DA. Kasi yan pong sinasabi ng iba, hindi po mangyayari ito kung wala pong nasa loob ng DA na siya ho namang pinagmumulan ng permiso nitong mga kartel na ito sa kanilang pag-aangkat. Salamat po, Asek, at muli kaming tatawag po. Please, para ho kung meron ho kayong konkretong aksyon sa isyong ito. Maraming salamat din, Manong Ted, at kay Miss Maricel. Magandang umaga po at mabuhay kayo. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!